Good morning, tara basahan tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 18 October 2023. Basa na tayo ng ating aklat ng Unang Hari, chapter 5. Paghahanda sa pagtatayo ng templo. Basa. Unang Hari, chapter 5, verse 1. Matagal nang magkaibigan si Hiram na hari ng Tiro at si Haring David. Kaya't nang mabalitaan nitong si Solomon ay pinili na bilang hari ay siyang kahalili ng kanyang amang si David, nagpadala agad ito ng mga sugo kay Solomon. Verse 2, nagsugo rin sa kanya si Solomon at ganito ang ipinasabi. Verse 3, alam po ninyo na ang ama kong si David ay hindi nakapagtayo ng templo para kay Yahweh na kanyang Diyos. Ito'y dahil sa mga digmaang hinarap niya sa magkabilang panig, hanggang sa pagtagumpayin siya ni Yahweh laban sa lahat niyang mga kaaway. Verse 4, ngunit binigyan ako ngayon ng Diyos kong si Yahweh ng kapayapaan sa buong kaharian. Wala na akong kaaway at wala ng panganib sa pinangangambahan. Verse 5, kaya binabala kong ipagtayo ng isang templo si Yahweh na aking Diyos, gaya ng pangako niya sa aking ama. Ang anak mo na pauupuin ko sa iyong trono bilang kahalili ang siyang magtatayo ng aking templo. Verse 6, kaya hinihiling ko sa inyong kamahalan na bigyan ako ng mga tauhang puputol ng mga cedar sa Lebanon. Babayaran ko sila sa halagang itatakda ninyo, tutulong sa kanila ang mga tauhan ko sapagkat hindi sila sanay magputol ng mga punong kahoy tulad ng mga taga-Sidon. Unang Hari, chapter 5, verse 7, lubos na ikinatuwa ni Hiram nang marinig niya ang kahilingan iyon ni Solomon, kaya't sinabi niya purihin si Yahweh sa araw na ito sapagkat binigyan niya si David ng isang anak na marunong mamahala sa kanyang dakilang sambayanan. Verse 8, at ganito ang naging tugon ni Hiram kay Solomon, Natanggap ko ang iyong mensahe, handa akong magbigay sa inyo ng lahat ng kailangan ninyong kahoy na cedar at cypress. Ilulusong ng aking mga tauhan ang mga troso buhat sa Lebanon hanggang sa dagat. Buhat naman doon ay babalsahin hanggang sa daungan na inyong mapili. Pagdating doon sa kapaghiwa-hiwalayin upang inyong ipahakot bilang kapalit, bibigyan naman ninyo ako ng mga pagkain para sa aking mga tauhan. Verse 10, kaya't pinadalhan ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na cedar at cypress na kailangan nito. Verse 11, taon-taon naman ay pinadadalhan ni Solomon si Hiram ng 100,000 takal ng trigo at 100,000 galong langis ng olibo para sa mga tauhan nito. Verse 12, si Solomon nga'y binigyan ni Yahweh ng karunungan tulad ng kanyang ipinangako. Naging magkaibigan sina Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan ng pagkakaibigan. Verse 13, iniutos ni Solomon sa buong Israel ang sapilitang pagtatrabaho ng 30,000 kalalakihan. Verse 14, ipinadadala niya sa Lebanon ang mga ito, 10,000 bawat pangkat, 1 buwan sila sa Lebanon at 2 buwan sa kanilang tahanan. Si Adoniram ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawang ito. Verse 15, si Solomon ay may 80,000 tagatibag ng mga bato sa bundok at 70,000 tagahakot ng mga ito. Verse 16, umabot sa 3,300 naman ang mga kapatas na namamahala sa mga manggagawa. Verse 17, sa utos ng hari, nagtataba sila ng malalaking bato upang gamitin pundasyon ng templo. Verse 18, katulong din ng mga tauhan ni Solomon at ni Hiram ang mga taga-Biblos sa pagtibag ng bato at pagputol ng kahoy na ginamit sa pagtatayo ng templo. So, umpisa lang guys, magkaibigan ang Lebanon at ang Israel. Unang Hari, chapter 6, itinayo ni Solomon ang templo. Unang Hari, chapter 6, verse 1, 480 taon. Okay, 480 taon makalipas na ang Israel ay umalis sa Ehipto ng 2 buwan
ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon. Sinimula ni Solomon ang pagtatayo ng templo. Okay, ulitin ko ha. Unang Hari chapter 6 verse 1, 480 taon makalipas na ang Israel ay umalis sa Ehipto ng ika-2 buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon. Sinimula ni Solomon ang pagtatayo ng templo. Verse 2, ang templong ipinagawa ni Solomon para kay Yahweh ay 27 metro ang haba, 9 na metro ang luwang, at 13 kalahating metro ang taas. Pero guys, nawasak din daw yun ng giyera noong World War I yata. Basta wala na yung templo ni Solomon this time, sa generation natin. Okay. Ang templong ipinagawa ni Solomon para kay Yahweh ay 27 metro ang haba, 9 na metro ang luwang, at 13 kalahating metro ang taas. Verse 3, sa harapan ng templo, pahalang sa takbo ng kabahayan ay may pasilyo na 4 kalahating metro ang haba at 9 na metro ang luwang. Verse 4, ang mga bintana ng templo ay may bastidor at mga rihas. Verse 5, nagtayo rin ng isang gusaling may 3 palapag sa mga gilid ng pader at sa likod ng templo. Verse 6, 2 kalahating metro ang luwang ng unang palapag, 3 metro ang pangalawa at 3 kalahati ang pangatlo. Okay, ganito ang nangyari sapagkat sa gawing labas, ang pader ng templo ay pakapal ng isang siko sa bawat palapag mula sa itaas hanggang pababa. Ang mga biga ng bawat palapag ay nakapatong sa pader at hindi inukit dito. Verse 7, tinabas na sa lugar na pinagtibagan ang mga batong ginamit sa templo, kaya't walang narinig na pukpok ng martilyo, palakol o anumang kasangkapang bakal habang ginagawa ang templo. Verse 8, nasa kanang sulok ng templo ang pintuang papasok sa unang palapag, buhat naman dito ay may paikot na hagdang paakyat sa ika-2 palapag at gayon din buhat sa ika-2 paakyat sa ika-3. Verse 9, nang maitayo na ni Solomon ang mga pader ng templo, bidubungan ito at nilagyan ng kisame na ipinako sa mga pahalang na posting cedar. Verse 10, 2 kalahating metro ang taas ng bawat palapag ng gusaling karugtong ng gilid ng templo. Bawat palapag ay nakakabit sa kabahayan sa pamamagitan ng mga bigang cedar. Verse 11, sinabi ni Yahweh kay Solomon. Verse 12, kung susundin mo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tagubilin, tutuparin ko ang aking pangako sa iyong amang si David. Verse 13, maninirahan akong kasama ng sambayan ng Israel sa pamamagitan ng templong ito na iyong itinayo at hindi ko pababayaan ang aking bayang Israel. Verse 14, at tinapos nga ni Solomon ang papapagawa sa templo. Paano yan guys? Nawasak yun nung digmaan. Ano ba ang nangyari sa kanila after ng digmaan? Diba? Hindi na nakasulat yata dito. Dapat may updated. Katulad ngayon sa generation natin, diba? Mayroong giyera ng Hamas at Israel. So, baka next time isusulat na rin yan sa Bible. Okay, ang loob ng templo. Verse 15, binalot niya ng tabla ang loob niyon. Kabilang tablang cedar ang inilapat sa pader buhat sa sahig hanggang sa kisame at tablang cypress naman ang inilatag ng sahig. Verse 16, dingan tayo guys kasi wala to yung alam sa mga kahoy kaya hindi natin alam yung cedar tsaka cypress. Verse 16, diningdingan niya ang siyam, basta ang alam lang natin is yan, matitibay yan. Okay, diningdingan diyan ang siyam na metro mula sa silid sa kaloob-looban. Okay, ulitin ko.
Unang Hari chapter 6 verse 16. Diningdingan niya ang siyam na metro. Guys, sabayan niyo ako ng basa para pare-pareho tayo matuto ng kanilang sinaunang history ng Israel. Panahon pa to ni Solomon, King Solomon. Okay, ulitin ko, verse 16. Diningdingan niya ang siyam na metro mula sa silid sa kaloob-looban ng templo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ang lugar na ito ay nilapatan ng tablang cedar mula sa sahig hanggang sa kisame. Verse 17. Ang 18 metrong natira matapos dingdingan ang dakong kabanal-banalan ay tinawag namang dakong banal. Verse 18. May ukit na mga nakabukang bulaklak at mga tapayan ang tablang cedar na ibinalot sa pader ng templo. Verse 19. Ang dakong kabanal-banalan na siyang kalooban ng templo ay inihanda niya upang paglagyan ng kaba ng tipan. Verse 20. Siyam na metro ang haba, ang luwang at ang taas ng dakong kabanal-banalan at ito'y binalot niya ng lantay na ginto. Verse 21. Sa harap ng dakong kabanal-banalan, nagtayo siya ng isang altar na yari sa tablang cedar at ito'y binalot din niya ng lantay na ginto. Verse 22, binalot din ni Solomon ng lantay na ginto ang buong loob ng templo pati ang altar sa dakong kabanal-banalan. Verse 23, sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo, 4.5 metro ang taas ng bawat isa. Verse 24, kulang na 2.5 metro ang haba ng bawat pakpak, kaya't 4.5 metro ang sukat ng mga pakpak buhat sa magkabilang dulo. Verse 25, 4.5 metro rin ang sukat ng pangalawang kirubin, iisang sukat at hugis ng 2. Verse 26, 4.5 metro rin ang taas ng bawat kerubin. Verse 27, inilagay niya ang mga kerubin sa gitna ng dakong kabanal-banalan, nakabuka ang kanilang mga pakpak at sa gawing labas ay abot sa dingding ng silid ang tig-isa nilang pakpak. Sa gawing loob naman, ang mga dulo ng tig-isa nilang pakpak ay nagtago sa gitna ng silid. Verse 28, balot din ng gintong lantay ang 2 kerubin. Verse 29, ang buong dingding ng templo maging sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal ay may ukit na mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Verse 30, ang sahig ng templo buhat sa dakong kabanal-banalan hanggang sa dakong banal ay may balot na gintong lantay. Tapos guys, winasak lang yan ng gyera. Sayang naman. Verse 31, may 5 sulok ang pinto ng dakong kabanal-banalan at kahoy na olibo ang hamba niyon. Verse 32, tablang olibo rin ang 2 pangsara at may ukit itong imahe na mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Ang mga pangsaray may kalupkop na gintong kapit na kapit sa mga nakaukit na larawan. Verse 33, parihaba naman ang pintuan ng dakong banal, kahoy na olibo ang mga hamba ng pintuang iyon. Verse 34, at tablang sipris naman ang mga pinto. Bawat pinto ay may 2 panig na natitiklop. Verse 35, may ukit ding mga kerubin, punong palma at mga pag manipis na guys, ayaw talaga mabuklat ka agad. At mga bulaklak. Ang mga pinto at may kalupkop na ginto, lapat sa mga ukit. Verse 36, ang bulwagang panloob sa harap ng templo ay binakuran ni Solomon ng pader na may 3 hanay na batong tinabas at 1 hanay na bigang cedar. Verse 37, ikalawang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon nang ilagay ang mga pondasyong bato ng templo. Verse 38, ikalawang buwan ng taon nang matapos naman ang templo, no, ika-11 taon ng paghahari ni Solomon. Sa loob ng 7 taon natapos ang buong templo ayon sa plano. Okay, hanggang dito na lang guys. Bukas na yung chapter 7. Bye everyone. God bless.